Yo, what up? It's your boy, Breast Milk. Milkshake. At oras na para mag-shake. Shake your booty? Ngayon, bago ko itutuloy yung part 2 ng review, gusto ko muna kayo pasalamatan guys. Kasi sa pagsuporta, despite na iisa pa lang yung upload ko, umabot agad tayo ng 1k views. Oh shit, 3k views. Oh wow, napakalaki na nun para sa akin. Tsaka pasensya na din guys, kasi na-distract ako. Mahigit 3 buwan na pala ako walang upload. Nag-aaral kasi ako ng mga guitar lessons. Medyo napasarap yung mga lesson, pero promise guys, ayusin ko na, like and subscribe. So, may magandang balita ako sa inyo guys. Isang buwan na nga pala lumipas nung pinalabas dito sa Pilipinas yung No Way. At marami talaga nagalit. Since napanood na namin sa TikTok lahat ng scene na di dapat makita. O nga pala, spoiler alert, kung di mo pa napapanood yung movie, nakatira ka sa kuweba. So, yung magandang good news natin guys, eto na nga. Confirm na nandun si Gagamboy. Pero nagtaka ako nung nanood kami sa sinehan, ako lang yung sumigaw. Nagmukha akong tanga sa sinehan, ba't di nyo kilala? Pero okay lang din naman. Hindi naman nagmamatter yun since lumabas na din naman yung online interview nilang apat. Naligo ka na ba? No, hindi fa. Peking thumbnail po yan at huwag nyo na hanapin. Anyway, balik na tayo sa palabas. So, nung pumasok siya sa bibig ni Junie yung gagamba, gumawa siya ng iba't ibang emoticon sa mukha niya. So, forward ko na bago may mag-collab sa atin. So, naging gagamboy na si Junie, hindi niya nalalaman. Walang kamalay-malay, paggising niya, nakita niya yung boss niya dati. Pati si Dodoy na nag-report sa kanya kasi akala nila tulog. Yun pala, tulog lang talaga. Teka, ano ba tong script ko? Nawala siya. Ayan, nakatente bulete. Maraming salamat sa'yo, Dodoy. You're hired again. Alright. Bilang isang CQ. Sinabi kay Junie, tanggal pa din siya sa trabaho. At dahan-dahang umalis sa warehouse na may malungkot na lugaw sa kanyang muka. Pagtapos nun, dumalaw siya sa sementeryo kung saan nakalibing yung kanyang magulang dahil di maganda pinagdadaanan niya kasi di niya natuloy yung pangarap niyang magtinda ng 3-in-1 plus 1. Ngayon, umalis na siya para umuwi kaso hinarang siya ng bagong guard doon sa lugar nila. At binalaan siyang huwag manggulo kasi tahimik daw na lugar at pag may gulong nangyari, si Junie daw agad ang hahanapin. Kahit di pa siya nakakapasok, magulo naman talaga. Noong nakauwi na siya, nakita niya ang kanyang Mary Jane na si Liana. And for some reason, nakapulupot siya ng Christmas light. Ewan ko kung ano, fetish niya ba yun o ano. At sa pagkakalam ko, nakatira din sila sa same na bahay or apartment ni Junie. Kalain mo, yung crush mo, iisa lang kayo ng tinitirhan. Yeah, boy. Ngayon, hinanap niya yung kapatid ni Liana para kamustahin sila. At biglang sumakit yung ulo niya, epekto ng minukbang niyang gagamba. Noong makita niya yung magkapatid, namamroblema sila dahil nasampid ang kanilang bola. Wala ko yun bola mo, problemahin mo. Emotional, damn it! Ngayon, humanap siya ng paraan kung paano makuha yung bola. At natuklasan niya yung mga bagay na di niya akalaing magagawa niya. Hindi man naging madali ang kanyang pagsubok, pero sa huli nakuha niya pa rin ang goal niya. Habang naglalandian ang dalawa, dumating na naman si Dodoy para sirain ang araw ni Junie. Pero marami pa palang manliligaw ang dumating sa bahay nila. Pero di nagtagal, pinaalis niya din. Sinabihan magsipilyo dahil sa pusit nilang ulam. Nung lumabas na sila, naisipan nila pagtripan si Junie. Pero di nila alam na may kapangyarihan siya galing sa gagamba na minukbang niya. Don't make me angry. You don't like me when I'm angry. Boy, if you don't get... Balik tayo sa warehouse. Sa nakikita nyo, natutulog si Dodoy habang may gumagapang na ipi sa kanya. Na maya-mayang makakain niya rin. Spoiler! Ngayon, balik sa bahay nila Junie, napansin niya na ayaw bumitaw ng kaldero sa kanyang kamay. And for some reason, nung nahulog yung mga Tupperware, tumingin siya sa taas na parang nagalit sa kanya si Lord. At nahirapan siya magtanggal ng kaldero sa kamay niya.
Pero nung matanggal niya, may napansin siyang kulay orange na sobrang madikit sa kamay niya. At di ko alam kung paano mag-react sa scene na to. Ngayon, natuklasan ni Junie na kaya niyang gumawa ng mga bagay gamit ang mga rugby na lumalabas sa kanyang kamay. Gamit ang natuklasan niyang kapangyarihan, gumawa si Junie ng duyan para siya ay makapagpahinga. Napansin niya, nakabukas yung ilaw kaya bumilog siya ng rugby sa kanyang kamay para patayin ang ilaw. Sa kanyang paggising, may tumutulo na laway o rugby sa kanyang bibig at sa pagbangon niya, nakita niya yung katawan niya ay lumaki. Pero di pala sa kanya yun. Ano ginagawa mo dyan? Jack! Kala ko naman katawan ko yung katawan mo! Ngayon, nakarinig siya ng panganib at agad siyang lumabas. Pero di naging madali ang kanyang paghahanap. Sorry, tandanan niyo siya! Ay, sorry! Papa! Ngayon, nung makarating na siya, kinalaban niya yung dalawang holdapper at binigyan pa siya ng trim. Nung natalo niya yung mga holdapper, pinayuhan siya na mag-iingat kasi nakita yung mukha niya. Dahil doon, nagikabado si Junie at agad siyang umuwi. May narinig siyang ingay sa kanilang bahay at nakita niya yung mga bata na ginagaya yung mga nabasa nila sa comics na pinamagatang Gagamboy. At dahil doon, nagkaroon si Junie ng idea para sa kanyang costume. Agad-agad siyang nagpagawa sa dati nating presidente na nasa palabas na yan ay siya yung mananahe. Pinadalhan niya ng 200 pesos para sa costume at pumayag naman. Ngayon, balik na naman sa warehouse. Nahuli si Dodoy na natutulog sa gitna ng trabaho. Ngayon, nakahanap yung boss niya ng pamalit sa kanya. Habang nag-iimpake si Dodoy, may ipis na pumasok sa kanyang tinapay. Paalis na sana siya kaso binalikan niya pa yung tinapay. Finally, natapos na ang damit na pinagawa ni Junie. Nung nilagay ito sa lamesa, wala pang 1 minuto na wala na agad yung feelings niya sa akin. Nawala na agad yung damit dahil kinuha na pala ni Junie. Balik na naman sa warehouse. Di na tayo natapos sa warehouse. May bakas na kulay orange sa sahig o baka rugby din ewan ko. Hinanap si Dodoy ng dalawang pumalit sa kanya at maya-maya may malaking ipis sa likod na nagsasalita. Si Dodoy pala yun, di naman siguro obvious, diba? Bigla silang sinakal at nangako si Dodoy na gagawin silang mayaman pag sinunod yung utos nila. At nagtanong pa siya sa kanila kung anong pwedeng itawag sa kanya. Stop the cap! Ngayon, si Junie ay nasa itaas ng bubong. Madali niyang kinuha ang kanyang costume na kanyang gagamitin sa pakikipaglaban. At sinayaw-sayaw niya yung damit niya. Habang nakaupo si Junie, meron siyang narinig na kakaibang sigaw. Agad-agad siyang nagpalit ng damit na may kasamang pangit na transition. Sa gitna ng kanyang paghahanap, may nakita siyang babaeng aswang na naninira ng yero ng kapitbahay. Agad niya tong hinabol. What? Nambulabog siya sa iba't ibang bahay at naabutan niya agad yung aswang. Hindi mo abot, no? Kumuha siya ng gunting at binigyan yung aswang ng makeover at umalis sa iya. Ngayon, maraming galit na taong bayan ang nagtipon dahil sa mga nasirang gamit na gawa ni Gagamboy. At dahil tagapagligtas siya, inayos niya yung mga ito. Hoy! Maingay! Dumalo ulit siya sa kanyang magulang sa sementeryo. Binalita niya magsusuperhero na lang daw siya at pinangako niyang papakilala niya din si Liana sa kanila. Pabalik sa bahay nila, nag-argue sila na kung totoo ba si Gagamboy o hindi. Walang totoong Gagamboy dahil hindi siya totoo. Malay mo naman, Liana, totoo yung sinasabi ng mga bata. Junie, ang mga taong nakamaskara may tinatago. Balik sa warehouse, pati si Ipis man nagkaroon din ng costume na gawa sa goma, kaya mukha siyang gulong. Yung mga kasamahan niya nagdala ng barel para magkakaparehas sa silang kinakatakutan. Pero di pumayag si Ipis man. Si Junie na may hawak na bulaklak ay kinakabahan. Balak niya ibigay kay Liana kaso nalagas na ito nung makuha niya. Ano yan? Kaya gumamit siya ng rugby para magawa ng paraan. Liana. Wow, ang ganda! Ang isip ko pero ako'y sabog na. Dumating si Dodoy na may dalang sasakyan. At parehas nagpakitang gilas ang dalawang magkaribal. Nang mahawakan ni Dodoy ang bulaklak na gawa ni Junie, nalaman niyang gumagamit siya ng rugby. At naparanoid si Junie. Humingi siya ng tawad sa mga nangyari at sinabing gusto niya lang naman pasayahin si Liana. At sinabi sa kanya na magpakatotoo lamang siya at magkaroon ng tiwala sa kanyang sarili. Ang mga bata ay naglalaro sa tapat ng court. Inutusan sila ng mga tambay na kumuha ng pagkain sa karinderya nila pero sabi ng isa na sarado na. Pero mapilit pa din sila at nagalit kaya naisipan na pagtripan ng mga bata. Out of nowhere lumabas si Gagamboy at isa-isa niya itong tinalo. Nang makauwi si Junie, naisipan niya magsabi ng kanyang nararamdaman. At naririnig ni Liana lahat ng kanyang sinasabi. Okay na sana lahat, kaso nagsuot pa siya ng costume. Oh, Junie! Hi, Liana.
Ngayon, nangako si Junie na di na siya lalapitan ni Gagamboy at binigay niya ang kanyang costume sa ukay. Habang siya yung naglalakad, nadinig niyang may gusto mang kidnap kay Liana. At yun pala, yun yung mga alagad ni Ipisman. Kaya agad siyang bumalik para kunin ang costume niya. Pero pagbalik niya, may presyo na. 35. O sige, 80 na lang. Agad niyang hinanap si Liana sa isang pageant dahil isa siya sa mga host pero di siya pinayagan dahil contestant lang ang pwedeng pumasok. Kaya agad siyang kumuha ng costume at pilitang sumali sa contest. Bakit nag-aalabag yung mga mata? Tapos nun, may nagsuot ng costume ni Gagamboy at yung pala ay yung gumawa din ng kanyang costume. Di nagtagal, lumabas ang dalawang alagad ni Ipisman para kidnapin si Liana at bumalik si Junie ng may maskara lamang. At syempre, walang kahirap-hirap, natalo niya agad ang kalaban. At ayan na nga si Ipisman. Habang siya ipapalapit, marami ang natakot sa kanya. Nang makalapit si Ipisman, nagpalit na si Junie ng costume at naglaban na sila. Di naging madali ang kanilang paglalaban. Binato si Junie sa mga ilaw at nakuryente. At ayun na nga, natalo na si Gagamboy. Maraming tao ang nalulungkot at nagtipon na may flashlight at hawak na Inutusan siya ng kapitan para paliwanagin ang barangay dahil baka magdilim ang kanyang paningin. Huwag dito, maraming tao. Nang makauwi na siya, tinanggal niya ang kanyang maskara at nag-face reveal siya sa mga bata na si Junie at si Gagamboy ay isa. Nahirapan siya mag-isip kung paano niya tatalunin si Ipisman. Dahil siya mismo ay takot sa ipis. Pinigilan siya dahil gusto din nila sumama. Ayun, nung makarating sila sa warehouse, nakita niya si Liana na nakatali habang kinakalaban ng mga bata yung alagad ni Ipisman. At si Ipisman naman at si Gagamboy ay naglaban. Matindi ang kanilang labanan. Parehas walang sumusuko. At finally, nahuli niya si Ipisman. Iniwanan pa siya ng maangas na mensahe. Di ba pinapanganak ang insektong tatalo kay Gagamboy? At natalo niya ito. And ayun, nag-aminan na silang dalawa na may gusto sila sa isa't isa. So akala ko rin the end na, pero tulad nga ng ibang palabas ng Marvel, meron pang papalabas bago mag-credits. Finally, pinakilala na ni Junie si Liana sa kanyang mga magulang at naging happy silang dalawa. Ikaw, naging happy ka ba? Kung oo, i-like mo tong video. Subscribe to my channel, make sure na mapanood nyo yung unang part. And comment down below kung anong gusto nyong i-review ko ulit. Babasa ako ng comment. And yeah, big shake out.